Kumalma ka, Audrey. Nang makalapit sa lamesa ay agad silang inassist ng isang waiter at ipinaghila pa siya ng upuan. Thank you. Ngiti niya rito, saka lamang niya napansin ang isang di kilalang lalaki na nakaupo din sa lamesa katabi niya. This is Mr. Balgamort, the resort owner. Pakilala ni Mr. Tackleson sa lalaki. Mr. Balgamort, this is Audrey Atienza, or mega model. Bumaling ang lalaki sa kanyang kinaupuan at ginagapang kanyang kaliwang kamay. Nice to meet you, senyorita. Wika nito tinagka ng likod ng kanyang kamay. Ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang kamay ay naghatid ng kiliti at tila nakakapasong damdamin. Agad na pinamulahan si Audrey. Nice to meet you too, senyor. Tango ni Audrey dito at ngumiti. Matangkad at maganda ang pangangatawan nito. Matangos ang ilong at may pares ng itim na mga mata. May sinasabi rin ang tindig at postura nito. Ang makakapal nitong pilik at kilay ang mas nagbibigay dagdag sa appeal dito. Lalaki-lalaki ang amoy nito. Hindi mawari ni Audrey kung natural scent or may ginagamit itong pabango sa katawan. Nakangiting pinagmasdan ni Mr. Tackleson ang dalawa. Your resort is really a good nature site. Komento ni Jake matapos ang pagkilala. Thank you for choosing my resort for your project. I'm happy to be overwhelmed by it. Muling baling nito kay Audrey at ngumiti. Beautiful young lady in my resort. Thank you. We're also satisfied with your cuisine and service, Mr. Balgamort. Pakikisakay ni Audrey sa lalaki. Anything for you, senyorita. Anito at muling ginagapang kanyang kamay saka dinala sa labi. Emmanuel. Call me Emmanuel. Pisil nito sa kanyang kamay. Kahit na naiilang ay hindi magawa ipakita ni Audrey iyon. They are trained to entertain people kahit pa hindi nila gusto. Well, hindi naman sa hindi niya gusto ang lalaki. Sadyang mabilis lang ang mga galawan nito. Tinalo pa si Mr. Suave. Pulos mga business at mga trabaho lamang ang naging daloy ng usapan sa hapag. Panakanak ay tinatanong rin siya ng mga ito tungkol sa mga ganap niya sa buhay. Sa kalagitnaan ng pagkain ay nagtaas ng tingin sa Audrey. Nasalubong ng kanyang paningin ang dalawang pares ng asul na mga mata na nakatitig sa kanya. Lihim na napaismid sa Audrey sa kanyang kinaupan. Naudot ang sanay pagsubo niya ng matuon ng kanyang paningin sa pagsubo nito sa pagkain. Dahan-dahang itinaas ng maugat ngunit matipuno nitong kamay at braso ang hawak na kutsara at dinala sa bibig. Ang pagdampi ng kutsara sa nakabukan nitong labi at ang dahan-dahang pagsubo nito sa laman ng kutsara. Nagniningning ang mga labi nito dahil sa naiwang marka ng kinain. Animoy naging mabagal ang bawat pagkilos nito at dahan-dahan nitong dinilaan ang ibabang labi. Napalunok sa Audrey. Para siyang nanonood ng commercial na isang pagkaing kailanman ay hindi niya matitikman. Miss Fuentes. Nabalik sa kanyang katinuan sa Audrey nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Yes? Seems you're out of the world. Sa tinig ng direktor. I'm sorry. Ngitim pa umanhin niya at sinubo ang kanina pang pagkain na naghihintay na sa kanya. Let me. Ani Emmanuel at humarap sa kanya. Kumuha ito ng table napkin at pinahid ang gilid ng kanyang labi na may naiwan palang bahid ng sauce. Hindi na nakaangal pa sa Audrey dahil sa pagkabigla. Napatingin naman si Maya sa katabing amo na napatigil din at nakatingin sa dalawang magkaharap. Walang kahit na anong emosyon ang mahihinuha sa mukha nito ngunit ang mga mata nito ay maraming sinasabi. Hindi niya tiyak kung ano-ano iyon pero isa lang ang sigurado siya. Selos. Nangingiting napayuko na lamang si Maya sa kinaupan at nagpatuloy sa pagkain. Magandang teleserye ito. Laro ng damdamin. Nakagat na lamang niya ang labi sa naiisip. Langya, kinikilig ako. Inim niya ng tubig. There. Ngiti sa kanya ni Emmanuel nang tuluyang maalis iyon. Napamulagat na lamang sa Audrey at kahit hindi na niya tingnan ang mukha sa salamin ay paniguradong mas mapula pa sa kamatis ang kanyang mukha. You look good together. Nakangiting komento ni Mr. Tackleson sa dalawa. Bet ganun ni Mr. Balgamort. Napalingon naman sa Audrey kay Rhea mula sa paghuhugas ng kamay sa sink ng washroom. Paano mo naman nasabi? Pagpatuloy niya sa paghuhugas. Kanina ko pa napapansin. Pinatay ni Rhea ang faucet at pinagpagang kamay. Habang kumakain tayo, panay ang tingin sa'yo ni Mr. Suave. Anito't itinutok ang kamay sa hand dryer. Ikaw lang yun.
Tuyang wika nito at kumuha ng sanitizer sa purse. Sus, ayaw mo pang aminin. Ikaw nga halos mga matis na sa sobrang pula kanina. Tudyo nito sa kanya. Natatawang binalingan ito ni Audrey. Normal na reaksyon lang yun ano? Saka kahit sino naman ata ganoon din magiging reaksyon. Pagtatanggol niya sa sarili. Loka? Sinong niloko mo? Modelo ka kaya madalas mong makasalamuhan yung mga ganoong klase ng tao. Ba't talagang charm nun eh? Sandal nito sa sink at tumingin sa kanya. Binata pa kaya? Natatawang nilingon ni Audrey ito. Gusto mo reto kita? Che, ikaw type nun eh. Anria. Teka, nakalimutan ko palang naka-charge yung phone ko sa kwarto natin. Paglabas ng washroom ay napaigtad si Rhea sa gulat nang masalubong si Jake. Mr. Sandelva. Napahawak siya sa dibdib dahil sa gulat. Tanging-tango lamang ang itinugo nito bago tuluyang pumasok sa washroom. Diretso naman tinungo ni Rhea ang hallway pabalik sa silid. Oh, akala ko ba babalik ka sa kwart? Naudlot ang pagpapatuyo ng kamay ni Audrey sa air dryer nang mahinuhang hindi si Rhea ang pumasok sa washroom. Kahit hindi na niya lingunin ay kilalang-kilala na niya ang presensya nito. Tuyo na ang kamay niya ngunit hindi niya pa rin magawang umalis sa kinatatayuan sa harap ng dryer. Bagaman silang dalawa lamang ang nasa loob ng washroom ay tanging ragasan ng tubig sa faucet at ugong ng hand dryer lamang ang maririnig sa loob ng washroom. Nahagip ng kanyang paningin na nakatingin ito sa kanya gamit ang reflection sa salamin. Ilang beses na mahinang nagbuga ng hangin si Audrey. Ipakita mo lang na hindi ka apektado. Bulong niya sa sarili at humarap ngunit sa kanyang pagharap ay nakaharap na rin pala ito sa kanya. Tumutulo pa sa kamay nito ang tubig. Gusto mang iiwas na Audrey ang paningin dito ay hindi niya magawa. Agad na tumambol ng mabilis ang kanyang puso nang maglakad itong diretso papunta sa kanya. Tila napako sa kanyang kinatatayuan sa Audrey at hindi makagalaw. Tumigil ito mismo sa kanyang harap at matamang tumingin sa kanya. Excuse me. Ah? Maang niyang tingala rito at sanalubong ang tingin. Excuse me. Ulit nito. Agad na natauhan sa Audrey at nakuha sa nasabi nito. Oh, sorry. Anya at tumakbang ng patagilid upang bigyan itong daan sa hand dryer. Napapikit sa Audrey na hinarap ang kinalalagyan ng purse sa sink. Tanga mo. Pagalit niya sa sarili. Inayos niya ang purse at binitbit iyon ngunit hindi pa nakakaalis sa pwesto ay kinulong na siya sa dalawang matipunong braso na nagpatigil sa kanya. Towering her height, walang nagawa sa Audrey kundi ang manatili sa kinatatayuan. Ang dalawang braso nito ay nakatukod sa sink dahilan upang mapagitnaan siya ng mga ito. Naamoy niya ang panlalaki nitong pabango na humahalimuyak sa buong katawan nito. Do you think he didn't notice? Wika nito sa mababang tinig. Napangat ng kanyang tingin sa Audrey sa lalaki. Hindi niya makuha sa nasabi nito. Naguguluhan man ay lakas loob niyang sadalubong ang titig nito. It seems you just ignored what I said lately at your photoshoot. Dagdag nito. Agad na nangunot ang kanyang noo at umalsa ang inis sa kanyang dibdib. Don't fool me. Hindi na naituloy pa ni Audrey sasabihin nang hawakan nito ang kanyang baba at dahan-dahang yukuin ang kanyang labi. Nahigit ni Audrey ang kanyang hininga. Ang puso niya ay tila wala na sa normal na takbo nito. Ramdam niya ang mainit at mabango na tila mint nitong hininga na tumatama sa kanyang muka na nagbibigay ng nakakapanindig na pakiramdam. Tumitig ito sa kanyang mata pababa sa kanyang labi at unti-unti iyong niyuko. Lorraine told me her daddy will buy her a big dollhouse, mommy. Hindi pa man nagdadampi ang kanilang mga labi nang agad silang maglayo sa isa't isa nang maulinigang may pumasok sa washroom. Can you also tell daddy to buy me one? Lorraine is just telling you that to... Oh my God! Audrey Atienza Fuentes? Pagkilala sa kanya ng ginang. Hi. Ngiti niya sa mga ito. Can I have a picture with you? Tanong sa kanya ng ginang at inilabas mula sa bag nito ang cellphone. Sure. Anya at nilingon na lalaki ngunit wala na ito. Marahil ay nakalabas na ito. Jessica, the lights! Yes, sir. Move it to your left. The production team. Wala sa kwarto ay nauulinigan ni Audrey ang mga tinig ng mga tao sa ibaba. Nabubulabog ng mga ito ang pagtulog niya. Umaling siya ng higa sa kanyang kanan at napaungol ng bahagyang matamaan ng sinag ng araw ang kanyang muka. Rhea,
Ungol niya at pilit na sinasangga-sina gamit ang kamay. Can you close the curtains? Wika niya at napapikit ng mariin. Ngunit tila walang narinig ang kanyang kasama. Ria! Muling tawag niya sa pangalan ng babae at itinaas ang makapal na kumot sa kanyang uluhan. Ilan sandali pa lumipas ngunit wala pa ring katugunan mula rito. Hey! Wika niya sa inaantok na tinig at pilit na inaabot ng kanyang kamay ang katabing kama ng babae. Are you just going to lie down there all day? Wika ng isang mapanghibok na tinig ng lalaki. Agad na napadilat ng kanyang mata sa Audrey at napabalikwas sa pagkakahiga. Shit! Dahil sa pagkatarantay, hindi na niya nagawang balansehin pa ang sarili at tuluyang nahulog sa kama kasama ang kumot at unan. Oh, daing niya nang tumama ang kanyang siko sa night table. Ngunit hindi na niya inintindi pa iyon at marahas na nilingon ng pinanggalingan ng tinig. Jake, in his Fendi white polo, paired with black slacks and Louis Vuitton sandals, was sexily leaning against the door with his hands crossed on his chest and looking at her. Panandali ang napatunghay sa Audrey dito ngunit agad ding napawi iyon. Sinong may sabing pwede ka pumasok dito? Anya at tumayo bit-bit ang unan at kumot. At anong ginagawa mo dito? Dugtong niya. Seems you're too busy downstairs at ako lang available para puntahan ka dito at gisingin ka. Kibit balikat nitong saad at umayos ng tayo at pinagmasdan siya. Agad na nakaramdam ng pagkailang sa Audrey. Dinaig pa ng kanyang buhok ang mga lugar na dinaanan ng bagyong Undoy dahil sa gulo na animoy hindi pa napasadahan ng suklay matapos ang unos. Agad niyang pinunasan ng pisngi gamit ang likod ng kamay. Baka may natuyo pang laway roon. Napatigil siya. Ano bang ginagawa niya? Ba't kailangan niya ma-insecure dito? Bigla ay umalis ang inis niya sa sarili. Ano bang gusto mo ipamukha sa kanya, Audrey? Nakapamewang na sinalubong niya ang tingin ng lalaki pero mukhang hindi ito natinag sa kanyang ginawa. You know what, Mr. Sandoval? If you need anything. Natigilan sa Audrey sa kanyang sasabihin nang maalala ang kanyang suot. She's wearing her pink Versace above the knee, length, nighty dress, and made of silk, showing her delicate neck, arms, and the half of her thighs. Naglakbay ang mga mata ni Jake sa kanyang kabuuan, down to her toes, up to her. Agad na naitakip ni Audrey ang kumot na kanyang hawak sa dibdib. Wala nga pala siyang suot na. Nakagat na lamang ni Audrey ang ibabang labi at hindi na nagawa pantakpan ng pamumula ng kanyang muka. The hell is wrong with her? Wala siyang balak na isa-juice ito o kung ano man. Ito naman ang walang pasabing pumasok sa kanilang silid. Mariing na ipikit na lamang ni Audrey ang mga mata. Ramdam niya ang sobrang pamumula at pag-iinit ng kanyang mukha. If you'll excuse me. Anya sa magalang na tono. Hindi niya magawang maimulat ang mata dahil sa labis na kahihiyan at inis sa sarili. I can wait you here. Anito na ikinadilat ng kanyang mata. Prenta na itong muling nakasandal sa hamban ng pintuan. Out! Mahina ngunit maotoridad niyang sa tinig. Wala siya sa mood para makipagmatigasan pa. Want me to help you to undress? Out! Kasabay ng pagregudo ng kanyang tinig sa silid ay ang pagbato niya dito ng hawak na unan. Ngunit bago pa ito matamaan ay naisara na nito ang pinto ng silid. She's indeed a beaut, alright? Komento ni Emmanuel at uminom sa kupitang hawak. Kasalukuyan silang nasa stall bar section ng resort at pinagmamasdan na nagaganap ng photoshoot ng modelo sa labas nito. Kitang-kita nila ito dahil sa glass wall na katapat lamang nila. Sila lamang dalawa ni Emmanuel ang magkasama dahil sa hindi na nila mahagilap ang matanda, gayon din ang sekretarya nito. Undeniably. Sang-ayon niya rito at pinagmasdan ng babae na napapalibutan ng mga kamera. You know what? Wika ni Manuel at inilapag ang sariling kupita sa stall at tumingin din sa kinaroroonan ng modelo. If I had the opportunity to be with her, I will never let her go, and I will make sure she will be mine. Agad na napakunot ang noo ni Jake sa naulinigan at nagtatagis ang bagang nanilungon nito. Sooner. Dugtong nito at nakangiting bumaling sa kanya. Nasa tinig nito ang determinasyon at kasiguraduhan. Itinaas nito ang kupitang hawak. Cheers? Cheers. Anya't ikinampay rin ang hawak sa ibinalik ang tuon sa babae. Audrey alluringly smiles at the camera in front of her. 30 minutes break! Sigaw ng direktor. Mula sa kanyang pagkakatayo ay ganyang tinanggap ang robang inilahad ng isang staff.
She walks towards the shade of a tree and sat down on the bench under it. Halos 2 oras na siyang nakatayo at iba't ibang anggulo na ang ginawa. Hinubad niya ang suot na 6 inches Ralph Lauren, high heels at hinilot ang nangingirot na bukong-bukong. Pakaramdam niya'y namamanhid na ang paa sa tagal ng pagkakatayo. Natigilan siya ng may malamig na bagay ang dumikit sa kanyang pisngi. Agad siyang nag-angat ng tingin mula rito. Kala ko, hindi na magsaset ng break sa direct. Tatawag na sana ako ng HQ. Ria, hawak ang 2 bote ng bottled water. Salamat. Tanggap niya dito. Naupo ito sa kanyang tabi at sinandal ang ulo sa backrest ng upuan. Hindi ka na nasanay dun. Dati pa nga'y umaabot ng 5 oras bago mag-break. Binuksan ni Audrey ang hawak at uminom. Nilingon ni Rhea ang kaibigan. Aba, sa tindi ng sikat ng araw baka matusta ng balat mo. Wika nito at sinangga ang kamay sa bahagyang sikat ng araw na tumatama sa kanila. Muli siya nitong nilingon. Bakit ba hindi ka nagrereklamo kahit nahihirapan ka na? Yung ibang modelo, tiyak na magrereklamo agad. Director Russell is just doing his job. As long as hindi naman kaabo-abusado, wala naman dapat ireklamo. Besides, my profession is a model. Trabaho kong umiti sa harap ng camera. Ngiti ni Audrey dito. Audrey, lapit sa kanila ni Laura, ang kanyang makeup artist. Director Russell said to change your clothes for the new settings after break. Your clothes are already in your dressing room. Just call me after your break. Yeah, sure. Ngiting tango ni Audrey dito bago ito tuluyang umalis. Mga ilang minuto pa silang namalagi sa lilim ng puno. May ba nga tayo? Bahagyan niyang lingon dito. How did Mr. Jake go to our room and he himself who'll wake me up? Nanunuri niyang tanong dito. Yun ba? Kamot si Rhea sa noo at pilit na apuhapin ang isasagot dito. Kasi nga sobrang busy kanina. Kaya? Pagkuwan ay napabuntong hininga na lamang si Rhea. Okay, pagsuko nito. Pinag-cruise ni Audrey ang mga kabay sa dibdib at hinarap ito. Tell me, narinig mo naman siguro kaninang umaga yung ingay. Panimula nito. Nagkaproblema kasi sa production. Yung sasakyan na ginamit para sa ibang mga gamit sa set na diskrasya kaya doble trabaho para sa mga improvise. Kibit balikat nitong sabi. At paano namang napunta si Mr. Sandoval sa kwarto ko, Albert? Nakagat ni Rhea ang ibabang labi. Sa doble-doble nga ang gawain kanina. Ipinautos ng direct na ayusan ka na para dire-diretso ang photoshoot. Hindi ko na nga alam ang uunahin ko kaya ipapautos ko na lang sana. Sakto namang napadaan si Mr. Sandoval. At nagmagandang loob na siya na tumawag sa'yo. Malay ko naman natulog ka pa pala nun. Si Audrey naman ang napabuntong hininga. Masyadong napahaba ang tulog niya at halos tanghaliin na ng gising kanina. Normally ay 5 AM pa lamang ay gising na siya para maghanda pero anong naabutan na lalaki kanina? Mukha siyang na-rape ng engkanto sa gulo niyang matulog. Muli inapabuga siya ng malalim na hininga. Rhea, I understand you pero kahit na, paano kung may nangyari? Bakit meron ba? Agad na nakagat ni Audrey ang dila at agad na pinamulahan. Wala naman nangyari bukod sa pasimpleng niyuko niya ang sarili. Hindi naman siguro niya nahalata kanina. Mabilis na naipilig ni Audrey ang ulo. Basta, hindi pa rin tama na 10 minutes before we start. Sabay silang napalingon ni Rhea mula sa ikalawang palapag ng terasa papasok ng hotel kung nasaan ang direktor. Kasama nito sila Mr. Tackleson, gayon din si Jake at Emmanuel. Palihim na pinasalamatan ni Audrey ang pagkakataong iyon, ngunit hindi siya nakaligtas sa nanunuring tinging iniuukol sa kanya ni Rhea at naghihintay pa ng katugon. Hindi pa rin kasi tama na. Basta na lang magpapapasok na lalaki sa kwarto natin. Alam mo na. Kibit balikat niyang tugon. Sa tingin ko naman maginoong lalaki si Mr. Sandoval. Audrey, inside. Sanyas na Laura kay Audrey mula sa dressing room. Tumayo ang dalaga at inayos ang pagkakabuhol ng roba. Mamaya na lang ulit. Tiningala ni Rhea ang babae at marahan tumango. Sir? Lapit ni Maya sa amo. Nilingon ni Jake ang secretary. Excuse me. Ay niya sa mga kausap at tuluyang hinarap ito. Mr. Victor emailed me this. Kailangan na daw po nito ng appointment for us to start the process. Ibinigay ni Maya ang hawak na tab. Tahimik na binasa ni Jake ang nakalahad.
Winston! Agad na nagpanting ang kanyang mga tenga. Maski ang lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng langit-ngit na tinig ng babae. Nakangiting tinakbo ni Audrey ang bagong dating na lalaki at mariing niyakap. Sinalubong ni Winston ang babae at paikot-ikot na itinaas sa ere habang tumatawa. Ang mga tao sa paligid ay hindi mapigilang mamangha at kiligin sa dalawa. Animoy nanonood sila ng isang telenovela sa telebisyon na kasalukuyang isinasagawa ang pagkuha noon. Tumatawang ibinaba ni Winston ang dalaga. Why are you here? I thought you're in a tour of Vermont. Hindi makapaniwalang tanong ni Audrey sa lalaki. Well, I immediately finished it. Just to see you. I missed you. Oh, how sweet of you. Tawa nito tinampas sa braso ang lalaki. Alam mo kung boyfriend kita, baka... Napasinghap sa gulat ang lahat ng yuko ni Winston ng babae at gawaran ng nakaw na halik sa labi dahilan upang mabitin sa era ang sasabihin nito. Ang iba naman ay hindi maitago ang kilig sa nasaksihan. Take the documents to my room for signing. Walang emosyong wika ni Jake sa secretary at naglakad. Napalingon si Maya sa amo na magsalita ito. Bahagya pa itong tumigil ngunit hindi siya nilingon. Also, tell the makeup artist of Miss Fuentes to change her lipstick. The shade doesn't complement the settings. Yun lamang at tuluyan na itong umalis. Nagkabit balikat na lamang si Maya at ibinalik ang tuon sa dalawang taong nagtatawanan. Wala na bang panama, sir? O baka may tinatago kong bala? Let's just call this a day, since Winston is here. Wika ng direktor habang nakangiti sa dalawa. Winston! Napalingon silang tatlo sa tumawag. Papalapit si Mr. Tackleson at ang secretary nito. Big man! Wika ni Winston at kinamayan ang lalaki. I found out in your manager that you had earlier finished the tour. The truth is, I hurried to finish it. Tawa nito at nilingon si Audrey. Where's Mr. Sandoval? Tanong ni Director Razel at nagpalingon-lingon. Maski ang iba ay nagtaka na rin na wala ang lalaki. Maagap namang sumugod si Whitney. I heard from her secretary. He's a bit busy with some other things. Some contract to sign, etc. Tumango naman ang ilan bilang pag-unawa. Bagay lumapit si Winston kay Audrey at bumulong. Mr. Sandoval was here? Yes. Siya yung sinasabi ko sa yung new sponsor ng MMG. Pabalik na bulong ni Audrey. So, the old man was here. Tatango-tango ni Tunturan at umayos ng tayo. Huh? Anong old? Naudlot ang sasabihin niya na lumapit sa kanya si Rhea at iniabot ang nagba-vibrate na telepono. Georgina's calling. Agad niyang kinuha iyon at ginitian si Rhea. Please, excuse me for a while. Paalam niya sa mga ito ngunit bago pa siya makaalis ay pinigilan siya ni Winston sa kamay. Where are you going? Phone call. Taas niya sa phone na hawak. Tumango naman ito at binitawan siya. Hello, Georgina? Sagot niya sa tawag ng bahagyang makalayo. Mommy! Masiglang tinig mula sa kabilang linya. Oh, my baby boy. Wika niya ng mabosesa ng kausap. Hill? I'd miss you a lot, Mommy. Nasa tinig nito ang kalungkutan. I'm missing you too, baby. Tugon niya at bahagyang pinunasan ng namumuuluha sa mata. When do you go home? Soon. Very soon. How's your day? We have so much fun today. Sagot nito at maririnig ang kasiyahan. Our teacher teach us how to grow plants. Pakiwari niya ay nagtatatalon pa ito sa kama dahil sa naririnig na paglundag nito at ng ingit ng kutsyon. Oh, really? Does your hands got dirty in digging soil for your plant? Yes. We also found a worm. Teacher said the soil with worms could be used in planting. It will help the plant to grow faster because the soil is... Hello? Hill, baby? Tinignan niya ang cellphone at natigilan ng mabasa ang critical percentage. Connect your charger. Kung kailan pa naman kausap niyang anak ay saka pa nalobat ang phone niya. Naihilamos na lamang ni Audrey ang kamay sa muka at naglakad patungong elevator. Wala siyang choice kundi umakyat sa kwarto at mag-charge. Pinindot niya ang floor. Habang kinukutingting ang purse na dala ay hindi inaasahang biglang tumigil sa pag-andar ang bagon. Agad na umahon ng kaba sa kanyang dibdib at paulit-ulit na pinindot ang mga button. Shit! Shit, no! Sunod-sunod niyang usal. Tiningala niya ang CCTV at kumuway dito. Hello? I'm stuck in the elevator. Please, call the management to fix this.
Kinuha niya ang cellphone sa purse at pilit na kumontak ng numero. Please, alam ko lobat ka na. Kahit emergency call lang. Ngunit kahit anong tawag niya ay talagang walang signal. Oh God! Napatili siya nang umalog ang bagon. Humawak siya sa handle sa gilid at muling binalingan ng CCTV. Please help me! I'm stuck here! Muli siyang napatili nang muling umalog ito. Ilang beses na napatay sindi ang ilaw bago tumigil sa pag-alog ang bagon. Hawak ang dibdib, ramdam na ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso dala ng kaba at takot. Sorry for the damage. We are now fixing it as soon as possible. Kindly, descend onto this floor and try the other bagon. Tinig mula sa speaker. Ilang sandali pa inagbukas ang bagon ay kinaginhawa naman ni Audrey at agad na lumabas. Napatukod siya sa dingding nang tuluyang makalabas ng bagon. Pakiramdam niya ay nasuffocate siya sa loob matapos ang nakakahulog pusong pangyayari. Umayo siya ng tayo at pinuno ng hangin ang katawan. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nasa kabilang hall pa ang isa pang elevator. Kung sa fire exit naman siya dadaan ay baka hindi pa siya nakakaabot sa palapag ay naghihingalo na siya. Diyos ko naman. Frustrated niyang sabi sa isip. Lalakad na sana siya nang makaramdam ng kirot sa bukong-bukong. Muli siyang napahawak sa dingding at bahagyang hinilot ang kumikirot na bahagi. Bakit ba minamalas ako? Nang maka-adjust ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ito na ata ang floor na pinakatahimik at may pinakamalamig na temperatura ng aircon. Niyakap niya ang sarili at pinagpatuloy ang paglalakad. Bawat pasilyo na dinaraanan niya ay parang walang kahit na sinong tao ang umuuko pa sa bawat silid. Muli ay sumakbibi sa kanya ang kaba. Pakiramdam niya ay nasa isang horror film siya at siya ang susunod na biktima ng kung anong elemento. Baliw ka na, Audrey. Tampal niya sa sarili at nagpatuloy. Sobrang tahimik at tanging ugong lang ng aircon ang maririnig sa pasilyo. She rubbed her both hands in her arms upang kahit papaano ay makaramdam siya ng init. Habang tumatagal ay pakiramdam niya ay pataas ng pataas ang temperatura. Nang mapadaan sa front desk ay walang katao-tao roon. Lumapit dito at pinatunog ang bell. Nagbabaka sakaling may tao nga sa lugar ngunit ilang pagtunog pa ang kanyang ginawa ay wala pa ring tao. Muli siyang napabuntong hininga at naglakad. Bawat pasilyo at kwarto na kanyang dinaraanan ay walang tao. Under maintenance ba itong floor na ito? Tanong niya sa sarili. Sa patuloy na paglalakad ay nakarinig siya na parang may sumusunod sa kanya. Agad niya nilingon ang likuran. Lord, kung movie man ito, mas gugustuhin kong action kesa sa horror. Muli siya naglakad at pinakikiramdaman ng paligid. Muli ay nakarinig siya ng mga yabag. Nang tumigil siya ay tumigil din ito. Mariin siyang napapikit at nagdasal. Nagsisitayuan na maski ang mga buhok niya sa bunbunan dala ng takot. Humakbang siya na ilang beses at humakbang din ito. Pabigat na ng pabigat ang kanyang paghinga. Bawat hakbang ay nananansya kung tatakbo na ba siya at sisigaw upang makahingi ng tulong. Bahagya siyang napatigil ng maramdaman ng kirot sa paa. Shit. Nag-aalangan may wala siyang nagawa at tumakbo na. Ramdam niya na sinusundan talaga siya nito. Sa abot ng kanyang makakaya, pinilit niyang tumakbo pa ng mas mabilis sa kabila ng paika-ika niyang paa. She's trembling so hard at hindi malaman kung saang pasilyo liliko. Hindi niya manlingunin ang nasa likuran ay papalapit na ito ng papalapit. She ran the hall on her right. Oh God! Oh God, what should I do? Natataranta niyang pilit na binubuksan ang isang pinto. Papalapit na ang mga yabag. She ran into the other doors but it was all locked. Muli siyang tumakbo at paika-ikang inabot ang isang pinto. Bukas. She immediately entered and locked the door. Wala nang pake kung may gumagamit man ng silid na iyon. Ang mahalagay matakasan niya kung sino man ang humahabol sa kanya. Naisandig niya noo sa pinto nang marinig na lumampas na ang mga yabag. Nakahinga siya ng maluwag at kinalma ang sarili. Are you aware that entering someone's room without permission is a crime? Asked by a sexy voice. Agad na bumalatay sa katawan ni Audrey ang pamilyaradong damdamin at tila mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parang gustong kumuwala sa kinilalagyan. Miss Fuentes? Napatuwid siya ng tayo at nilingon ito. Nakahalukip-kip ito at nakatingin sa kanya. But what made her stop is his well-built and favored torso. Tanging nakatapis lamang na tuwalya sa bewang nito ay ang tumatabon sa kabuuan.
Ang mga dibdib at braso nito ay namumutok sa katipunuan. Medyo tumutulo pa ang mamasa-masa nitong buhok. Hindi nakaligtas sa kanyang mata ang pagtulo ng isang butil ng tubig mula sa buhok nito pababa sa dibdib. Dumudulas pababa sa kalamnan nito, pababa sa... Nakagat ni Audrey ang ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Did the cat cut your tongue? I'm sorry for accidentally entering your room, Mr. Sandoval. Sinikap niya maging formal dito at sinalubong ang tingin. His grin came, quick and dangerous. But it seems you came here for something. No. Iling niya. I was just passing by and entered the wrong room. Pagsasinungaling niya. Ngunit nangunot ang noo nito. Mukhang hindi nito nagustuhan ang narinig na katugunan. If so, whose room should you enter? Agad na nangunot ang noo ni Audrey. Nasa tinig nito ang sarkastiko na para bang pang-aakusa sa kasalanang ginawa niya. Why am I explaining to you anyway? Anya hinawakan ng seradura ng pinto. Because you just accidentally entered someone's room? Gaya nito sa tono niya. Iniinis ba siya nito? Muli niya itong nilingon. Oh, I'm really sorry, Mr. Sandoval. Muli niyang wika at pinihit pabukas ang seradura ngunit agad ding napatigil nang may marinig sa labas. Dude, that's Audrey Atienza Fuentes. I did really saw her. Nagtatakang nilapitan ni Jake ang natigilang babae. If I really saw her again, I would not sporify the opportunity to get in touch with her. You know. Anito at nakakalokong tumawa. Niyuko ni Jake ang babae sa harapan. Mababa sa mukha nito ang takot at pangamba. Muling nakagat ni Audrey ang ibabang labi. I should get going. Hindi pa man niya nabubuksan nang tuluyan ang pinto ng pigilan iyon ng matipunong braso. Don't. Wika ni Jake sa kanyang likuran. Hovering her frame, she can smell his freshness. The fresh of his mint mouthwash and his natural body scent that gives shiver down to her spines. She can feel his rugged breath to her neck and cheek.